Kabanata 671. Mabilis na umungal si Henry B. General habang ang isang mahabang taybak ay lilito sa kanyang kamay at siya ay sinisingil patungo sa mga sect masters. Si Henry B. General at ang iba pa ay nagtabi ng kanilang mga hinaing upang ipagtanggol ang Donghai City kasama ang iba pang mga sekta. Gayunpaman, nang makita nila kung paano tratuhin ang mga magulang ng kanilang sect master, namumula ang kanilang mga mata sa galit. Tuluyan na silang nawala sa isipan. Baliw. Nababaliw ang mga taong ito. Galit na nanginginig si Abba's mother Serendipity. Sinangil siya ni Zephyr. Kaya tinuro siya nito at sumigaw. Ang Elysium Gate ay sobrang mayabang ngayon. Ibaba mo silang lahat. Inilabas ng Abbas ang kanyang espada upang salubungin ang sable ni Zephyr. Patayin. Umatake ang mga masters ng sekta. Ang dalawang partido ay agad na nakipaglaban sa bawat isa. Sa labas ng Wishang Star Tower, ang mga alagad ay nasa labanan din. Ang mga tunog ng sandata at hiyawan ay umalangaw-ngaw sa buong lugar. Ang Wishang Star Tower ay nasa isang ganap na magulong sitwasyon. Sa kabilang panig, sa kampo ng New World, plano ni Sloan na talakayin ang Donghai City sa loob ng 3 araw. Gayunpaman, hindi niya inaasahan ang iba't ibang mga sekta ng Marshal ng World Universe na magtipon sa Donghai City para sa suporta, na nagpahirap sa New World na sakupin ang lungsod. Ang kanyang kampo ay demoralisado. Gayunpaman, ang tolda ni Daryl ay hindi nagbahagi ng parehong malungkot na kapaligiran. Ito ay medyo nakaka-interes sa kanyang tent. Sinliyohan ni Daryl ang 6 sa kahanay na mga aksyon ng magagandang diwata. Puno silang lahat sa tent niya. Ang 6 na engkanto ay nakikilala sa malambot na mga tono. Ngunit maririnig ito mula sa labas ng tent. Ang bawat kawal na dumaan ay may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha nang marinig ang mga ingay na iyon. Kung hindi nila natitiyak na sila ay nasa isang kampo ng militar. Naisip ng mga sundalong iyon na dumaan sila sa harem ng emperador. Ang mga sundalong nakakita sa 6 na engkanto ay naiinggit kay Daryl. 6 na magagandang kababaihan. At bawat isa sa kanila ay maganda sa kanilang sariling mga paraan. Sila rin ay medyo magkakaiba sa mga karakter at ugali. Tulad ng harem ng Emperor. Si Daryl ay nakaupo sa tent na may isang pipi na ekspresyon, nalungkot siya. Ang 6 na engkanto ay nakatayo sa linya habang nakasisilaw sila kay Daryl. Ang Little Fairy at Daryl ay matagal nang nakikipag-ugnay. Kaya't hindi siya partikular na emosyonal. Ang iba pang 5 diwata ay napahiya at nagalit sa kung paano sila tratuhin na hindi na nila hinintay na crush si Daryl. Ang bastard ay gumamit ng isang kasuklam-suklam na paraan upang makuha ang lahat sa kanila. Ang nakakainis pa ay sinabi niya sa mga tao sa hukbo na lahat ng 6 na kapatid na babae ay asawa niya. Mapait nang umiti si Daryl habang nakaharap sa mga mata ng pagpatay sa mga engkanto. Aking mga magagandang kababaihan. Sinabi ko sa iyo na ginagawa ko ito para sa iyong kaligtasan. Nakita mo ang lakas ng hukbo ng New World. Kung hindi ko sasabihin sa kanila na ikaw ang aking asawa, hindi ko magagarantiyahan. Nanginginig sa galit si Wendy nang marinig niya iyon, saway niya. Itigil mo na, mabuti. Wala akong sasabihin. Mga minamahal kong asawa, balikat na sagot ni Daryl. Ikaw, marahas na nagbago-bago ang dibdib ni Wendy. Pagkatapos ay tumingin siya kay Daryl ng malamig. Kailan mo kami papakawalan? Hindi na nais ng mga diwata na patayin si Daryl, gusto nilang umalis sa kampo. Mapait nang umiti si Daryl. Kung kaya kitang pakawalin, nagawa ko na iyon. Biglang nagbago ang isip ni Daryl. Ngunit pagkatapos, lahat ng mula sa Fuyao Palace ay nais na patayin ako, bakit kita bibitawan? Namula ang mukha ni Wendy, wala siyang imak. Nakangiting tiningnan ni Daryl si Little Fairy. Little wife, bakit mo ipinangako kay Leroy na papatayin mo ako? Kinagat ng maliit na fairy ang kanyang labi at mahinang sinagot. 3 taon na ang nakalilipas. Kinuha ng aking panganay na kapatid na babae ang lily lamp mula sa Kunlun Sect. Kaya't inutang namin si Leroy ng isang pabor. Ang Little Fairy ay matagal nang nakikipag-ugnay kay Daryl. Nalaman niya na kahit na mukhang walang pidgel si Daryl, hindi siya kasuklam-suklam na akala niya. Mas batang ate, bakit mo sinabi sa kanya iyon? Inapakan ni Wendy ang kanyang paa sa galit. Sumimangot din ang ibang 4 na diwata. Kabanata 672. Tumawa si Daryl. Lumingon sa iba pang mga diwata at sinabing, hindi dapat tulungan ng loloy ng Fuyao si Leroy. Ang pangatlong engkanto, si Natalia, ay nagsabi, tinawag mong lumoy na isang basura.
Ngunit sa palagay ko ikaw ang basura. Ang sektang Kunlun ay walang mga hinaing o puot sa iyo. Bakit mo sila sisirain? Walang hinaing o puot. Tumawa si Daryl sa tawa. Mahal kong asawa, wala kang alam. Leroy ay lihim na nakikipagsabuatan sa New World Continent. Sinira namin ng aking mga kapatid ang sektang Kunlun bilang isang pagkilos ng katwiran. Ano? Si Leroy ay lumingon sa bagong daigdig. Lahat ng 6 na diwata ay may mga komplikadong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sino ang mag-aakalang si Leroy Henderson? Ang Kunlun Sect Master ay magiging isang traidor. Pagkagaling ni Natalia mula sa pagkabigla. Tinanong niya, ano ang kaugnayan nito sa Fuyao Palace? Ang bawat isa sa Fuyao Palace ay humantong sa isang liblib na buhay sa halos 1,000 taon, hindi na sila nag-aalala tungkol sa anumang mga kaganapan sa mundo. Kahit na ang World Universe Continent ay nawasak. Wala itong kinalaman sa kanila. Bamaantong hininga si Daryl at tumingin kay Natalia. Mahal kong pangatlong asawa, gagawin ko ang lahat para pakawalan ka. Ngunit kailangan mong ipangako sa akin ng isang bagay. Ano ito? Nag-aalalang tanong ni Natalia. Ngumisi si Daryl at sinabi. Simple lang ito. Lahat kayo ay dapat na maging asawa ko. Ang mga ekspresyon ng mukha ng mga diwata ay nagbago, sabay silang sumigaw. Gusto mo bang mamatay? Ang bastard na ito ay nakakakuha ng higit na mapangahas. Hindi lamang niya tinutukso ang mga ito sa bawat pagkakataong nakuha niya. Ngunit naaliw din niya ang malaswang pag-iisip na iyon sa kanyang isip. Si Daryl ay hindi gulat na gulat, tinatakan niya ang acupoints ng 6 na diwata. Hindi nila nagawang gamitin ang kanilang panloob na enerhiya laban sa kanya. Kahit na pinatinding galit niya sa kanila, hindi siya natakot na atakehin nila siya. Ngumiti si Daryl at sinabing, biruin mo lang, tingnan mo kung gaano ka nagtrabaho. Naging solemn na ang ekspresyon ni Daryl habang sinabi niya, back to the point, kaya ko kayong palayain lahat. Gayunpaman, ang palasyo ng Fuyao ay dapat pumunta sa Donghai City upang maitaboy ang pagsalakay ng New World Military. Paano na? Alam ni Daryl na ang Fuyao Palace ay isang malakas na sekta. Ang lahat ng 6 na mga kagandahan sa kanyang kampo ay mga martial saints. Kung handa silang tulungan silang itaboy ang hukbo ng New World, ang krisis sa Donghai City ay malulutas kaagad. Ano? Kailangang lumaban ang Fuyao Palace laban sa hukbo ng New World. Natigilan ang 6 na engkanto. Lahat sila ay sumimangot ng husto. Nakita ni Daryl ang kanilang pag-aalanggan. Kaya sinabi niya, alam ko na ang Fuyao Palace ay hindi na nag-aalala tungkol sa anumang mga nangyayari sa lipunan. Ngunit ito ay ibang sitwasyon. Ang bagong daigdig ay hindi makapaghintay upang sakupin tayo. Kung nais mong sumali sa labanan, tiyak na matatalo namin ang hukbong New World. Nagkatinginan ang mga diwata, ngunit wala silang sinabi. Ayaw nila silang tulungan. Master Daryl, nandito si Commander Sloan. Malakas na inihayag ng kasambahay mula sa labas ng pagkatapos. Ang flap ng tent ay itinulak. Si Sloan ay dahan-daang pumasok. At nagsuot siya ng gintong nakasuot. Ang Black at White Cavaliers ay sumunod sa likuran nila. Mabilis na tumayo si Daryl at sumaludo sa kanya. Commander Sloan. Labis ang kaba ni Daryl, hindi niya alam kung bakit gusto siyang puntahan ni Sloan. Tumanggo si Sloan, ang kanyang titig ay dahan-daang dumaan sa mga diwata. Ang babaeng commander ay isang mabigat na kalaban. Siya, hindi bababasa. Nasa antas ng Martial Emperor. Namangha ang mga diwata. Pinag-aralan ni Sloan ang mga diwata ng ilang segundo at pagkatapos ay ikiling ang kanyang ulo upang tumingin kay Daryl. Sa isang kakaibang ngiti, tinanong niya, Daryl, lahat ba ito ng iyong asawa? Ang buong kampo ay nasa isang siklab ng galit. Marami sa kanila ang nagsalita tungkol sa 6 na magagandang asawa ni Daryl sa kanyang kampo, sila ay kasing ganda ng mga diyosa. Napagpasyahan ni Sloan na tingnan ang mga magagandang babae mula nang dumaan siya sa tent ni Daryl. Oo, asawa ko sila, ngumiti si Daryl at tumanggo. Nagmamadaling sumenyas si Daryl kay Irene at sa natitirang mga kababaihan. Bakit ka natataranta? Halika at salubungin ang commander. Mabilis. Ang mga diwata ay nanatili sa Fuyao Palace buong taon. Ang mga ito ay kagalang-galang na katayuan. At sa gayon ay hindi nila kailangang saludo sa iba pa. Sa makatuwid, tumanggo lamang sila kay Sloan bilang isang uri ng pagbati. Sumulyap si Sloan kay Daryl. Ang kanyang 6 na asawa ay hindi lamang maganda at kaakit-akit. Ngunit lahat sila ay mga martial saints. Ang mga ordinaryong kalalakihan ay maituturing na maswerte kung mapapangasawa nila ang isa sa kanila. Paano kaya ikasal si Daryl sa 6 na engkanto na iyon?
Nararamdaman ni Daryl na parang tatalon mula sa kanyang lalamunan sa ilalim ng pagsuri ni Sloane. Nalaman ba niya na ang mga diwata na ito ay hindi aking asawa? Nag-aalalang bulong ni Daryl sa kanyang isipan. Mabilis siyang kumaway kay Natalia. Oh boy, bakit pakiramdam ko pagod na pagod ako? Pangatlong darling, maaari mo bang ipahid sa akin ang aking mga balikat? Pangalawang darling, halika at imasahe ang aking mga binti. Little darling, mangyaring bigyan mo ako ng back massage. Napahiya si Natalia. Tumawid si Daryl sa linya. Gayunpaman, gaano man sila kagalit sa lalaki, hindi nila ma-take si Daryl sa harap ni Sloane. Ang munting engkantada ang unang lumakad kay Daryl at minasahe ang balikat. Tumawa si Daryl. Commander Sloane, dapat gumawa ako ng kalokohan. Ngumiti si Sloane. Daryl, napakaswerte mo. Marahil ay dapat kong ipaalala sa iyo na ito ay isang kampo ng militar. Ikaw at ang iyong mga asawa ay dapat panatilihin ang iyong tinig upang hindi ka makakaapekto sa pahinga ng iba pang mga sundalo. Kabanata 673. Itatago namin ang aming boses at hindi makagambala sa iba pang mga sundalo. Ngumiti si Daryl habang nangangako ito. Tumanggo si Sloane at iniwan ang tent kasama ang itim at puti ang Cavaliers. Ang mga engkanto ay namula. Napatingin sila kay Daryl nang napahiya niya sila. Mga minamahal ko, bakit lahat kayo nakatingin sa akin? Tumawa si Daryl. Pinapaalalahanan kami ng commander na manahimik sa gabi, Daryl. Napahiya at nagalit ang mga diwata. Kinagat ni Wendy ang labi at tinanong, kailan mo kami ilalabas? Napatawa si Daryl nang makita silang galit na galit. Ngumiti siya at sinabi, kaya ko kayong palayain lahat. Ngunit dapat ninyong aipangako sa akin na kunin ang Fuyao Palace na makakatulong sa pagtatanggol sa Donghai City. Nagkatinginan ang mga diwata. Ang pangatlong engkanto, si Natalia, ay tumanggo at sinabi, okay, mangangako kami sa iyo. Paganahin ang aming mga akulong ngayon at ibalik natin ang aming panloob na enerhiya. Napakahusay. Tuwang-tuwa si Daryl. Kung ang Fuyao Palace ay makakatulong sa kanila sa paglaban sa New World Continent. Kung gayon ito ay napakagandang balita. Sa katunayan, tinaas ni Daryl ang kanyang kamay at tinapik ang 6 na mga akupong engkantada upang maibsan ang mga ito. Kapag ang kanilang mga aku points ay hinalinhan. 6 na pagbulwak ng malakas na panloob na enerhiya na binuo sa kanilang mga katawan. Nang walang anumang babala, isang hakbang ang isinagawa ni Natalia. Iniunat ang kanyang kamay at tinatakan ang kasama ni Daryl. Si Daryl ay walang oras upang mag-react, tumigas kaagad ang katawan niya. Tumingin siya kay Natalia sa gulat at galit. Ikaw, ang isang bastardo na tulad mo ay walang karapatang makipag-ayos sa mga tuntunin sa amin. Malamig na sinabi ni Wendy. Maaari mong panatilihin ang pangangarap tungkol sa amin sa pagtatanggol sa Donghai City. Tinaas ni Natalia ang kanyang kamay at binagsakan ng malamig si Daryl bago niya kinuha ang token sa kanya. Sa pamamagitan ng token na iyon, makakakuha sila ng tawid sa mga enchanted hadlang ng kampo. Nagkunwari silang sumasang-ayon sa kahilingan ni Daryl, ito ay isang hakbang sa pag-stopgap lamang. Ang Fuyao Palace ay hindi na interesado sa mga gawain sa buong mundo. Paano sila maaaring makatulong upang ipagtanggol ang Donghai City? Kahit na ang world universe ay nawasak. Wala itong kinalaman sa Fuyao Palace. Pangatlo ate, balisa si Little Fairy habang nakatingin kay Natalia. Pangatlong sister, sumang-ayon kami sa pagsusumamo ni Daryl. Hindi ito maganda kung balikan natin ang ating mga salita, anong meron dyan? Isinasabuhay namin ang aming buhay. Imposibleng talagang suportahan namin ang Donghai City. Iritadong pinabulaanan ni Natalie habang sinipa niya si Daryl. Sinasamantala tayo ng bastard na ito. Ibabalik namin siya sa Fuyao Palace at parusahan siya. Sinunggaban ni Natalia si Daryl at lumabas ng kampo. Ang iba pang mga kapatid na babae ay sumunod din sa likuran niya. Sinamantala nila ang madilim na gabi, kinuha ng mga kapatid na babae si Daryl at ginamit ang kanyang token upang umalis sa kampo. Pagkatapos, bumalik sila sa Fuyao Palace. Sa kabilang panig, nakaupo si Sloane sa kanyang military tent. Siya ay nasa pagmumuni-muni. Siya ay kasalukuyang nasa level 3 Martial Emperor. Mag-isa siya sa tent ng militar. At nakasuot siya ng sandata. Umupo siya patayo, tumayo ang kanyang figure at mayabang. Iulat, isang sundalo ang tumakbo at lumuhad na may isang plop. Commander, magandang balita, magandang balita. Si Sloane ay pumutok ng bahagyang mapula ang labi at bamulong. Tell me, labis na nasabik ang sundalo habang sinabi niya.
Commander, ang mga sekta ng militar ng World Universe ay pinapatay ang bawat isa. Narinig namin na ang mga disipulo ng Elysium Gate at ang iba pang mga sekta ay nakikipaglaban. Dahan-daang iminulat ni Sloan ang kanyang mga mata. Tama ba ang balitang ito? Oo nga mariing tumanggo ang sundalo, upang may save ang mga magulang ni Daryl. Pinangunahan ni Zephyr ang mga alagad ng Elysium Gate upang labanan laban sa iba pang mga sekta ng militar. Ang labanan ay tumagal ng kalahating oras. Mabuti, tumawa si Sloan at sinabing, pakinggan ang utos ko. Ang lahat ng mga sundalo ay dapat na magtungo sa Wishang Star Tower. Samantalahin ang kanilang magulong sitwasyon at patayin silang lahat. Ibaba ang Donghai City sa isang pag-ikot. Oo, Commander, natuwa ang sundalo nang marinig iyon. Pagkatapos, mabilis siyang lumabas ng tent ng militar. Boom boom boom, makalipas ang ilang segundo. Ang kampo ng New World ay tumalo sa kanilang drums of war. Isang hukbo na 200,000 ang nagtungo patungo sa Wishang Star Tower. Kabanata 674. Sa kabilang panig, sa Fuyao Palace. Hindi alam ni Daryl kung gaano katagal siyang walang malay. Pakiramdam niya ay parang nasa isang mahabang panaginip siya. Nang magising siya at imulat ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang malamig na lupa. May mga bulaklak sa paligid niya, para siyang nasa isang engkanto. Saan siya nagpunta? Nagpumigla si Daryl na tumayo, pagkatapos. Napagtanto niya na siya ay tinali ng baboy. Nagulat si Daryl. Inangat niya ang kanyang ulo upang tumingin sa paligid. At agad siyang sinaktan. Ang ilang mga trono ay nasa harapan niya. At 7 kaaya-ayang mga figure ang tahimik na nakaupo sa mga trono. Nakita ni Daryl ang 6 sa kanila. Ang isa pa ay dapat na panganay na kapatid na babae. Tama ba siya? Hindi mapigilan ni Daryl na titigan si Cindy White. Siya ang panganay na master ng palasyo. At siya ay mga 30 taong gulang. Siya ay may magandang katawan at kaakit-akit na ugali, nakakaakit siya. Ang ganda, ganap na maganda. Si Cindy White ay hindi lamang maganda at kaakit-akit, medyo naging mas matanda na rin siya kaysa sa iba pa niyang 6 na kapatid na babae. Bamaantong hininga si Daryl habang nakatingin sa mga diwata. Tinanong niya, bumalik ka na sa iyong mga salita. Nangako ka sa akin na susuportahan ang Donghai City. Mabuti kung hindi mo nais matupad ang iyong pangako. Ngunit bakit mo ako dinala dito? Bakit ka namin nakuha? Dahan-daang tumayo si Natalia at naglakad papunta kay Daryl. Pagkatapos, hinampas niya ito sa mukha. Sampal. Ito ay isang matigas na sampal. Naramdaman ni Daryl na manhid ang mukha niya. Sampal, sampal. Bago pa mag-react si Daryl, sinampal niya ulit ito ng 2 beses. Bastard, mapait na ngumisi si Natalia. Noong nasa New World military ka, pinahiya at sinamantala mo kami. Para doon lamang, karapat-dapat kang mamatay. Binaligtad ni Natalia ang palso. At may isang mahabang espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Pagkatapos ay agad niyang sinaksak papunta sa dibdib ni Daryl. Si Daryl ay tinali ng baboy. Kaya't hindi siya makagalaw. Nang palapit ang tip ng espada. Winagayway ni Cindy ang kanyang kamay. Humawak ka. Binawi ni Natalia ang kanyang espada at tiningnan si Cindy na may isang puzzled na mukha. Pinakamatandang sister. Si Cindy ay hindi nagsusuot ng anumang ekspresyon sa kanyang mukha, sinabi niya. Ilang araw na ang nakakalipas. Nakiusap sa amin si Leroy na patayin si Daryl. Maaari naming bigyan siya ng isang madaling kamatayan. Pagkatapos, tinawag kayong lahat na kanyang mga asawa. Iyon ay isang hindi mapatawad na kilos. Napakadali sa kanya na patayin siya gamit ang isang espada. Kailangan niyang mamatay sa isang masakit na kamatayan. Ngumiti nang ngumiti si Cindy. Itapon siya sa Atchison Tower. Ang Akron Tower. Humiling si Daryl. Ang mukha ng Little Fairy ay twitched, hindi komportable, sabi niya kay Cindy. Ate, hindi ba masyadong malupit na ilagay si Daryl sa Akron Tower? Ang Atchison Tower ay ipinagbabawal na lugar ng palasyo ng Fuyao. Walang sino mang pumasok sa tore ang nakalabas ng buhay. Si Emperor Zhou ang nagtayo ng Atchison Tower. Sa panahon ng Shang Dynasty. Kung ang isang tao ay gumawa ng isang felony, itatapon sila sa tower. At sigurado siyang mamamatay. Bago ang kanilang kamatayan, maiiyak sila sa sakit ng walang tigil sa loob ng 2 hanggang 3 araw. At nakakatakot iyon. Matapos may tayo ang Fuyao Palace. Ang Akron Tower ay naging bahagi ng kanilang pag-aari. Walang nakakaalam kung ano ang nasa Atchison Tower. Ito ay dapat maging isang bagay na nakakatakot.
Kung hindi man, bakit ang mga bilanggo nito ay yumangal sa sakit? At wala sa kanila ang makakaligtas. Nang sinabi ni Cindy na nais niyang itapon si Daryl sa Atchison Tower, hinatulan niya siya ng kamatayan. Ito ay isang masakit na kamatayan. Kagat ng labi ng Little Fairy. Naisip niya na mali ang tratuhin ng ganyan si Daryl. Kahit na mukhang walang pagpipigil si Daryl, hindi siya masamang tao. Kapag siya ay natrap sa New World Camp, palagi siyang nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng World Universe. Siya ay matuwid at matapat. Kabanata 675. Nakasimangot si Cindy nang marinig ang maliit na Encantade. Sinabi niya sa isang matibay na tono, "Little sister, anong problema mo? Bakit ka nasa tabi niya? Siniraan ka niya, kaya't karapat-dapat siyang mamatay sa isang masakit na kamatayan." Ang kanyang 6 na nakababatang kapatid na babae ay dalisay at walang sala. Ngunit pinahiya sila ni Daryl, tinawag pa niya silang asawa niya. Bamaantong hininga si Little Fairy at sinabing, "Ate, sa palagay ko hindi mapapatawad si Daryl. Sa kabaligtaran, sa palagay ko siya ay isang matuwid at kagalang-galang na tao." Matapos sabihin iyon ng munting diwata, namula siya. Tumingin si Daryl sa Little Fairy. Hindi niya kailanman inaasahan na magsasabi siya ng magagandang bagay tungkol sa kanya. Sampal, hinampas ni Cindy ang lamesa at sumimangot. "Ate, huwag kang magsalita ng kalokohan. Siya ay glibs at humiliate sa iyo, na kung saan ay katumbas ng nakakahiya Fuyaw Palace. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapatawad. Itapon siya sa Atchison Tower." Oo, maraming mga babaeng disipulo ang lumakad papunta sa kanila at mabilis na dinala si Daryl palabas ng hall. Ikaw, gusto ni Daryl na magpumiglas. Ngunit siya ay nakatali at hindi talaga makakilos. Maraming mga babaeng alagad ang nag-escort sa kanya sa pamamagitan ng isang lotus pond at nakarating sa isang nawasak na sinaunang tower. Ang sinaunang muog ay may 9 na palapag. At ito ay daan-daang mga paa ang taas. Sa tuktok ng tower, ang pangalan nito ay nakalimbag ng kahanga-hanga sa mga kilalang karakter, Akron Tower. Ang mga damo ay lumago ng makapal sa paligid ng Akron Tower. Humirit, isang babaeng disipulo ang nagbukas ng pinto sa Akron Tower. At pagkatapos ay agad siyang umatras, ang mukha niya ay isa sa takot. Nararamdaman ni Daryl ang labis na kadiliman sa tore habang hinihimas ng isang nakasisilaw na hangin ang kanyang mukha. Umiling si Daryl. Bago siya tumugon, itinulak siya ng mga alagad sa tore. Boom. Tapos, sarado ang pinto. F***. Ano ang nangyari? Naguluhan at nawala si Daryl. Kitang-kita niya na ang mga nakapaligid na dingding ay nakalawit. Alam niya na ito ay isang sinaunang arkitektura. Tinansya niya ang tore na umiiral sa libu-libong taon. Maraming mga kalansay doon. At nakakatakot sila. Malinaw na maraming tao ang namatay sa tore. Kumalabog ang puso ni Daryl, hindi niya maipaliwanag na natakot siya. Kaluskos isang serye ng ingay ang tumunog sa kanyang tainga, nagpadala ito ng panginginig sa kanyang anit. Sinundan ni Daryl ang pinagmulan ng mga tunog. At laking gulat niya sa nahanap. Mga gagamba. Daan-daang mga gagamba ang gumapang saan man. Ang bawat isa sa mga gagamba ay ang laki ng isang basketball, kulay pula ang dugo ng kanilang mga katawan. Ang mga gagamba ay dapat na labis na nakakalason. F***. Anong uri ng gagamba iyon? Bakit kasing laki ng basketball ang mga ito? Basag. Bago niya malaman kung ano ang gagawin, kinagat ng isa sa mga gagamba ang kanyang paa. Arg! Sumigaw si Daryl. At lumubog ang kanyang puso, siya ay mapapahamak. Ang gagamba ay tumingin lason, dapat siya ay namatay sa unang kagat. Kaluskod sa isang maikling sandali lamang. Daan-daang mga gagamba ang nagtipon sa paligid niya. At kinagat nila si Daryl. Si Daryl, na nakatali pa rin, ay hindi makalaya. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang mga gagamba ay nakagat sa kanya ng daan-daang beses. Nakaramdam ng sakit si Daryl kahit saan sa kanyang katawan. Kinagat ng isa sa mga gagamba ang lubod sa katawan ni Daryl. Ang mga gagamba ay may matalas na ngipin. At ang lubod ay kumalas at nabali. Nang walang lubod, napigilan ni Daryl ang kanyang panloob na enerhiya. At agad niyang ipinatawag ang blood-drinking sword upang patayin ang mga gagamba. Nakakalason ang mga gagamba. Hindi alintana ang lakas ng isang magsasaka. Ang isa ay maparalisa at walang malay pagkatapos ng kagat ng gagamba. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.